Sinabi, 3 days ago, sinabi ni Commissioner Ray Bulay, dinilit na daw yung files. O di i-delete na lang, i-delete. Pero may backup yan. Bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinakadisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang kanilang illegal na paggamit ng software. Bago natin umpisahan yung naging press con na yan, itong si Attorney Harold Respicio at yung isa sa mga iniidolo din natin taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong si Sir Greco Belica. Kung bago lang ako kayo sa page update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali natin community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Mega love shoutout ho muna natin. Makamatambakan na naman ho tayo. Dito kay Ma'am Arisa yan. Maraming salamat. Mega love shoutout, madam ha. Mabuhay ka. Mega love shoutout dito kay Pinay in London. Pinay in London, maraming salamat to sa 5 pounds. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Raspberry. Kagabi pa to. Ma'am Raspberry, salamat to dito sa 20 Australian dollars. Ako, Australia. Oh, mega love shoutout. Maraming salamat. Ma'am Raspberry. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Grace Light. Mega love shoutout. Maraming salamat to. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Joanna. Ma'am Joanna, maraming salamat to ha. Mag-ingat to kayo kung nasan dako man ho kayo dagdig na ron. Maraming salamat sa lahat na nagpakulay. Again ha, hindi ho natin pinapakita para magpakulay kayo kung ano pa man ha. Ito ay appreciation lamang nitong si PH Update. Tayo na nga, ito nga ang nangyari. Ito nga ang pinaka-latest na update. Ha, napakaraming nangyayaring kaguluhan, ingay sa social media. Nandyan na ho yung impeachment laban dito kay VP Sara, yung walang humpay na pagbira ng House of Representatives dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang pinaglalaban na yan, itong si Attorney Harold Respicio, yung paggunita sa ikay-100 araw ng pagkakadukot dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakarami hong ingay. Ang nangyayaring bardagulan ngayon sa social media. Alam ko na alam nyo yung tinutukoy ko. No, alam ko na nababasa nyo, naririnig nyo yung nangyayaring napakadaming ingay ngayon sa mundo ng social media sa pagitan ng mga vlogger o kung sino pa man. Ito lang kung maiiwan ko sa inyo, no? Ito lang kung maiiwan ko sa inyo. Napakarami ho nating laban na pinagdadaanan. Yung mga nabanggit ko ho na yon, yung mga kabalbalan sa Comelec, ay ang pagbira nila dito kay VP, yung nangyayaring injustice dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito lang ho ang sasabihin ko. At hindi na ho ako magkokomento kung ano pa man dyan sa nangyayari na yan. Matatanda na ho yung mga yan. Alam na ho nila kung anong ginagawa nila. Para ba yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ba yan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala ho ako sa lugar para magsabi ng para yan dito, para yan sa ganito. Naniniwala ako sa ganito, naniniwala ako dyan. Hindi ho. Wala ho ako sa lugar na para magsabi ng kung ano pa man dyan sa mga issue na yan. Ito lang ho ang atin dito. Meron ho tayong laban sa likod, laban sa harap, laban sa gilid, laban sa magkabilang gilid, di ba? Napakarami ho nating issue na nabanggit ko sa inyo. Ngayon, kung kayo ay tunay na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho natin mapipigilan yung mga yan. O hindi ho tayo makakapag-awat sa mga yan. Wala hong pwersa na makakapigil sa di ba? Napakarami nating laban. Harap, likod, magkabilang tagiliran, baka side by side, meron pang laban yan. Kung ikaw ay totoong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, piliin ho natin ng maigi yung mga laban na sinasalihan natin ngayong mga panahon na to. Kung gusto kong sumali ng iba dyan, nasa sa kanila yan. Desisyon ho nila yan. Kung dyan ho nila gustong ubusin ng kanilang enerhiya, sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, nasa kanila yan. Pero tayo ho dito sa PH Update, siyempre uubusin ho natin ang ating enerhiya doon sa mga bagay-bagay na sa pagdating ng mga susunod na panahon, magbibinipisyo yung ating mga pinaglalaban. Ano yan? Makabuluhang reforma sa Comelec, makabuluhang reforma sa paraan ng ating pagboto sa Pilipinas. Sino ang ating mga kasangga dyan? Siyempre, si Attorney Harold Respicio, Chairman George. Yan yung kapakampi natin. At sumali pa. Itong isa sa mga iniidolo din natin taga-suporta ni Tatay Digong. Chairman Greco Belica. Panoorin ho natin. Yun lang ang take ko doon. Piliin ho natin yung mga laban na sasalihan natin.
Marami ho tayong laban dyan. Meron dyan sa Comelec, meron dyan kay BP Sara, meron dyan sa House of Representatives, meron dyan kay Anticler sa Malacanang. 'Di ba? Meron naman ho diyan sa Senado yung mga ano diyan, yung mga makakaliwang dilawan na pinklawan na di mo malaman, 'di ba? Marami ho tayong laban ngayong mga panahon na to. Piliin na lang ho natin. Alam ko naman na alam niyo tinutukoy ko. Magtulungan ho tayo dito, pero yung mga nagbabardagulan, nag-iingayan, nagbabakbakan, wala ho tayong magagawa. Wala hong persang makakapigil sa mga yan, ika nga. Ano nila yan, mapag-uusapan naman, madadaan naman ho sa katihan yan. Ika nga, matatanda na ho yung mga yan. Ang sinasabi ko lang dito sa mga taga-suporta natin, kung kaya nyo na piliin yung mga laban na sasalihan nyo at yung mga laban na yun ay direkta magbibinipisyo ang pinaglalaban natin at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ho ang mga laban na pipiliin natin. Pero sana hindi na lumala itong mga nangyayari ngayong bardago lang, kasi once na sobrang nakaladkad na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito at direkta ng ika nga siya na yung actually hindi na ewan ko ba sa inyo, bahala nga kayo dyan. Merong time na kahit ayaw natin yung laban na yan pagka sumobra na, actually sumusobra. Ano yan? Bahala nga kayo dyan. Dito tayo kay Attorney Harold Respicio. Sana siya medyo magsispar na ng konti. Naman ako dito meron bang nanonood sa aking mga kasama kong vlogger dito? Wala naman siguro na huwag na kayo manood. Para itong mensahe ko na to para na lang sa mga tagapanood ko, para sa mga masugid kong tagapanood. Marami ho tayong laban na pinagdadaanan. Piliin ho natin kung alin yung mga laban na direktang magbebenepisyo ang ating Presidente Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. Yun na lang ho. Ito kasi sa 2020 ito, usaping 2028. Yung eleksyon, kasi pag nanatili tayo dito sa ganitong klaseng sistema, baka mapanalo natin si BP Sara, i-disqualify itong si George Garcia. Ito, game mo tayo, game. Caveat, we're not here to incite rebellion or to call for revolution, okay? But we want a change, no? And the election on 2028 will be crucial. That's why I'm glad that you're here to pave the way. Ayaw ko well, basta, for the record, hindi ako kasama dyan, ha? No, but seriously, ha? Talagang tama sinabi ni Butch, no? Ni Greco, our country is suffering so much. I have 2 grandsons, no? And I hope that their country will be good to them, no? When they have their own children. But is it possible? I'm so sad about the state of our nation, no? Kaya I don't know what BBM will report in his zona, no? Whether the country is in good hands or in bad hands. I leave it to you. So on that note, Brother Butch, we would like to show the presentation. I'm sorry, Greco. Opo, ang title po pala, my father is Secretary of Butch former Barrigan, no? Presidential Assistant on Religious Affairs. Hindi yung video, pakita mo. Ang title po pala ng aming forum ay Eleksyon o Revolusyon? Yan po ang gusto namin itanong sa taong bayan. Wala naman ng problema mag-revolution, 'di ba? Tayo nga dito isa ho sa ina-advocate natin magkaroon ng peaceful revolution. 'Di ba? Mapayapang revolution na kung saan ang sambayan ng Pilipino mamumulat ang kanilang kamalayan kung gaano kababuyang ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Sa gayong paraan makakapili sila ng maigi, makakapili sila ng mga tamang leader sa mga susunod na eleksyon. Yun ang revolusyon na inaasam-asam natin. Na mabuksan ang kaisipan ng ating mga kababayan na binibigo tayo ng kasalukuyang saligang batas. Tatlong dekada na tayong binibigo nitong kasalukuyang sistema na kinakapalooban natin. Di ba? Dami nating laban. Piliin nyo ng maigi yung mga laban nyo, mga kasama dito sa PH Update. Diba? Lahat ng mga yan, ingay lang yan. Lahat ng mga yan, laban yan na pwede nyong salihan. Ngayon, kayo na kung bahala dyan. So on that note, let us start the sago, and I would like to ask our good attorney to say the first opening statement. Alright, thank you everyone! Kapihan! Dito Are you ready to rumble?
Galing nga. Nakamuning! Thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me, Mr. Greco Bilgeca. Napakagwapo mo talaga in person. Yeah, buddy! Anak ng Petra Garavata. Presscon pinunta natin yan. Brad up, Presscon. At si Big Boy, Butch Belgica, sir! The Greek God. Ang gwapo-gwapo nila, sir. Maraming salamat po sa pag-invite kay Attorney Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po, umamin na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa Bohol at sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia, na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion na yan, no? Parang nagsasuggest, nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong election. Kaya nga parang extortion, no? Parang ganun eh. Parang, kunyari, hindi si George Garcia nagsasalita. 'Di ba? At hindi yung kandidatong congressman sa Bohol. Parang 'di ba parang extortion, parang nangingi ng pera. Hindi parang halimbawa hindi ito usapan ni George, 'di ba? Tsaka yung kandidato. Parang extortion ang dating. Pero pagka sila dayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Sir, hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC, wag muna nating banggitin ngayon, dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Lagi tayo dyan. Alam, problema ho dito sa ating nakikita parang mas marahas pa ho ang nangyayari na to kaysa ang pangalan nun? Yung yung pangalan ng COMELEC, commissioner? Kalimutan ko. Problema ngayon, sinisigil na, sir! Nasaan na? Yung ibinayad namin sa inyo, sabi, i-refund na lang daw. Pero daw, ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na COMELEC Commissioner Andy Bautista. Di ba? Mas pa ho siya Mas masahol pa ho kay Andy Bautista, itong si George Garcia. Si Boy Latigo, naalala niyo yun? Si Boy Latigo. Nasaan na kaya yung asawa nun? Diba? Mas masahol pa ho itong si George Garcia. Tandaan niyo yung sinasabi ko na to. Kay Boy Latigo, mas matindi pa ho. Kasi harapang 300 million ang binabanggit niyang mga figure sa mga nagkakartisikol sa kanya, di ba? Dito doon sa kandidato. Gastos niya sa pangangampanya o kung ano pa man, yun ang paliwanag niya di ba? Tapos todo tanggol siya dyan sa Miro system na yan, na kung saan ngayon nakita natin napakapalsipikado ng sistema na yan. Yung consolidation server na tinutukoy niya, wala naman palang ganon. Sa usapan, bigla silang nagsingit. Pambihira. Yan! Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik ta rin sa huli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-COMELEC, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa COMELEC, at doon sa obserba mismo doon sa ground,
na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una pong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi po ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software, i-open source mo at kami ang mag-aral, makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretso mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, COMELEC servers at sa mga transparency servers. Para nga naman kapag nandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, kinokulit pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinakadisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang kanilang iligal na paggamit ng software, iligal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement niyan, dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greco Bilgega na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung naobserba natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero, kapag manual counting mo yan, syempre, nawala na yung opacity. Transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo dyan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila, yung mga balotang binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number 1, maiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng eleksyon. Ang pangalawang problema po ay yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Belgica ay diretso mula sa automated counting machine, diretso kaagad sa blockchain. Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nagkokontrol yan. Distributed po yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayain yan at maraming mga servers na independent na nagme-maintain ng lahat ng database niyan. Kaya kapag transmit mo mula sa automated counting machines papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon o media o tao na pwedeng mandayan yan. Diretso kaagad, in real time, reflected kaagad, kita ng public kung saan yung source at kita kaagad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines at kapag nasa blockchain na, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon. Kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang nandun sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga servers. So, pwede nilang i-manipulate sa gitna. Number 3, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yun, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan maiiwasan dahil yung software ay mabe-verify natin through manual counting, yung transmission at database ay maproprotektahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database, hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang suggestion ni Mr. Greco Bilgega na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa pamamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at
Yan na yan ho ang gusto nating mangyari. Yan na yan ang gusto nating mangyari. Dapat ho talaga. Paggamit ng blockchain, hindi na po mauulit yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Garcia at mga commissioner, alis na kayo dyan. Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greco Bilgeca at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po ng ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at mamumuno sa atin. Maraming salamat, Tony. Parang showbiz, no? Showbiz. Parang Showbiz na showbiz. Yang si Atty. Harold Respicio, yung ano niya, yung delivery niya ng kanyang mga banat kay dito kay Chairman George, siya talagang matindi. Pero bilib ako dun sa yung opening salvo. Ang dami mo pwedeng sabihin kay Sir Greco, maprinsipyo, mahusay na naging commissioner ng nung pinamunuan niya dati. Kaso po, di ba naman ganon? Anak ng toko, oo. showbiz. No, but really, seriously, that is a very serious allegation. Okay. So on that note, I'll just ask a question now before we call the others. May possibility ba na mabilang ulit at malaman kung sino talaga nanalo for the next, at least within the next 3 years, may makakaupo pa rin? Pangalawa, ano kaya magagawa ng bagong Kongreso, the new Congress, the 20th Congress, with regard to this? Yun lang po. Yung first question nyo ay, Yes. Sinabi, 3 days ago, sinabi ni Commissioner Ray Bulay, dinilit na daw yung files. O i-delete na lang, i-delete. Pero may backup yun. Hindi totoo yun. Under the law, 6 months from elections, from May 12, magbilang kayo ng 6 months, hindi dapat dinidelete yun. Yung iba doon na-transmit na eh. And under the law, isa sa mga recipient ng transmission ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siguro may member dito ng KBP. So, hindi nyo kailangan humingi o mag-ask permission sa COMELEC na bumitaw sa non-disclosure agreement. Kasi yung mga watchdogs, PPCRV, NAMFREL, nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Yung PPCRV na NAMFREL, hindi naman nakasulat sa batas yan eh. Ang nakasulat sa batas, Republic Act 9369, isa sa mga recipient ay KBP. So that data transmitted to the KBP belongs to KBP. That's by law. Nakasulat doon. Kahit nakapirma sila sa non-disclosure agreement, karapatan din yun. Kalampagin nyo yung KBP. That's yours. That data is yours. Na-send na yun. So, early transmission yun. Hindi kasama sa mga sa mga na-alter. Actually, 5 times na na-alter yung transmissions from 7 o'clock of May 12 until nung nila yung ating whistleblower dito na si ating bagong bayani, si Harold, idol ko to, alam mo. May 1 minute extension lang to your question. Yung sinasabing tinatamper yung software from version 3.4 to 3.5, ginagawa na nung araw ng Smartmatic yun, kahit noong 2013 elections, wherein senatorial candidate, ito si Greco, one of the victims. 2013 pa nabibiktima ito eh. So that answers the question. Pwede yung data na still very much alive and we can still pursue that data. The second question is, anong magagawa ng Congress? Unang-una, sa topic natin ngayon, election revolution, magkakaroon ng election doon eh. Habang nagre-revolution tayo, magkakaroon sila ng election doon for the speaker. Right now, just yesterday, nagkakagulo na. Kung sa pagpili ng speaker, crucial yun. Tapos, yung electoral committee, meron sa Kongreso na Committee on Suffrage. Sana yung mapunta doon sa Committee on Suffrage ay isang malinis na congressional representative. At doon tayo magpa-file ng ating mga follow-ups para i-pursue itong yung katanungan ni Sir Rod. Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Nako, Chairman Garcia. Umarap ka sa amin. Ilang beses na kaming humarap sa iyo. Yan sa Intramuros.
Para bang wala kang naramdaman. Pero alam ko, narinig mo kami. Kaya George Garcia, pag ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. Nako. We are United People's Initiative. Kasama ba tayo doon sa United? Kayo ba ay kasama pala? Hindi, matanong kayo kasi baka sigaw ka ng sigaw dito, ako lang palang People's Initiative na ako lang nag-iisa. Pag sinabing People's Initiative, tayong lahat, di ba? Tama hindi? Tama? Tama hindi? Okay, tama. George Garcia, taong bayan, ang kalaban mo. Ang kapal mo. Umarap ka. Sagutin mo ang lahat na mga akusasyon sa'yo, ang mga tanong sa'yo, sagutin mo. Napakawalang iya mo. Hindi mo kami pinapansin. Taong bayan kami, nakikiusap. George Garcia, kami pong mga Pilipino na humihiling ng katahimikan. Ayaw namin ng gulo. Kami ni Sir General Simoy, tapos na kami sa gulo. Baka itong aming huling hininga namin ay mapupunta pa kami doon. At kasama si Attorney General, yung nasa kanan po, bagong dating. Siya po ay isa po siyang general na abogado rin. Isa rin siyang biktima. Siya rin siya sa biktima ni George Garcia. Ay, pares pala kayo, no? Magkamag-anak sila ni George Garcia. Pero si Sir na lang mamaya magpapaliwanag yan, ano? Si Sir na lang papaliwanag. Ako, ang ini-discuss ko na lang, yung kapal ng mukha ni George Garcia. Kasi pag nagpaliwanag pa ako, baka bukas tayo matatapos kasi lahat pagkapaliwanag sila, di ba? So ang akin na lang sasabihin dito, Attorney George Garcia, ang kapal ng mukha mo talaga. Ayaw mo kaming harapin. Harapin mo kami. Kung tunay kang Pilipino, harapin mo kami. Kami ay humihiling ng tamang kasagutan. Yan. Ang problema sa'yo, may nakatutok na kutsilyo yata sa likod mo eh. Kaya hindi ka yata makapagsalita. Nako, kutsilyo. Ayun lang ang aking akala, ha? Pero nakikiusap ako, Attorney Garcia. Sana lahat ng mga kahilingan ng taong bayan, ng Pilipino, sagutin mo, harapin mo. Huwag kang matakot. Kasi kung hindi mo harapin yan, pag ang Pilipino nagalit, sinisigurado ko, may kalalagyan ka. Pero niyo sir yung revolusyon na. Revolusyon tayo! Di ba? Revolusyon para sa Comelec, para magising. Dapat peaceful, walang violente, sir. Huwag ganun kasi masama yun. Makukulong tayo dyan. Hindi maganda yung mananawagan tayo ng kaguluhan para pabagsakin ng kung sino man, di ba? Magkaroon tayo ng peaceful revolution na doon sa pamamagitan ng revolution na yon, mabubuksan ang kaisipan ng sambayanan para magkaroon ng tamang desisyon sa mga susunod na panahon para makapili ng tamang leader. Yun ang tamang revolusyon na gagawin natin. Di ba? Mabuksan ang kamalayan ng sambayanan na itong kasalukuyang saligang batas, matagal na tayong binibigot. Kailangan na nating bisitahin yung kanto na kung saan mapag-uusapan kung ano yung mga pwedeng palitan, dagdagan o kung ano pa man. Hindi siya panahon na to. Sa panahon ni VP Sara yun. Naman sa'yo, puro natakot tayo sa revolusyon. Bakit? Ang revolusyon ba ay ibig sabihin makipagpatayan tayo lahat? Yun bang ibig sabihin nun? Hindi. Revolusyon sa Comelec na dapat mag-isip sila, sagutin nila yung mga katanungan natin. Yun ang point namin. Kasi, nahirap. Lagi na lang panakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado mo ang batas, pero kami, tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitin nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas.
ng batas ng Pilipinas. Walang iya kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat magising. Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit. Kaya ako bumuo ng Filipino Guerrilla Forces. Para magkaisa tayo, labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng sokmen o media. May gera. Pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya. Ang administrasyon na ito. Mula ako pinanganak 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administration ang walang hiya. Bakit ko nasabi yun? Tagal ko nagsubaybay eh. Yung ama niya, sinuportahan ko yan. Nung election, 2022, 6 million more or less ang naitulong kong boto sa kanila. According to my ground commanders, sir, more or less 6 million kami na tumulong. At kami ay nangangampanya magkasama kami ni General Simoy. Pero winalang iya kami. Kaya ako, nung pumasok na 2024, dahan-dahan na ako nagsalita laban sa Marcos administration. Laban sa Marcos administration. Kaya, mga kababayan ko, in regards to yung napipintong giyera, para makasubaybay lang kayo sa mangyayaring gagawin ninyo kung sakaling mapalaban tayo ng giyera, may lecture po ako, training, online. Panoorin nyo na po sa YouTube ko, Makabayan Informative Channel. Nandoon yung lecture ko kung anong gagawin natin in case of war. Mayroon akong 3 kuweba diyan sa parte ng Rizal. They can accommodate more or less 3 million Pilipino. Wow. Kaya pag sakaling nagsunod-sunod na patakan dito, pumunta na kayo, hanapin nyo ako. Pero panoorin nyo lang sa Makabayan Informative Channel. And my channel sa Northern Luzon Command ko, yung commander ko sa Northern Luzon. Ayun na nga, nag-plug na itong si Commander Macran. Ano lang ho tayo again, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kagaya na lamang ng gulo dyan sa gitnang silangan. Napakarami ho natin problema. Napakarami ho nating issue na dapat mapag-usapan. Napakarami ho niyan mga kababayan. No? Ano lang ho, piliin ho natin yung mga laban na sasalihan natin. Ano ho yan? Masyado na silang marami dyan sa usapin na yan. Punta na ho tayo dito sa mga ganitong klaseng usapin. Diyan sa interim release ni Tatay Digong. Di ba? Pag nag-interim release si Tatay Digong, o sino sasama kay PH Update, pupuntahan natin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. O magtaas ng kamay. Sino sasama? Taas na ng kamay. Para may kasama ako. Dapat yung yung cute. Gusto ko yung maganda. Hindi, joke lang noon. Baka bigla ako mabatukan dito. Maraming salamat mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.